Hello mga ka-bright, welcome back sa ating channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang noise in communication. Let's go! Ang noise sa communication ay ang mga interference na humahadlang sa mabisang pagpapadala at pagtanggap ng mensahe. Iba't iba ang pinagmulan nito at malaki ang epekto nito sa komunikasyon. Tinatawag din silang mga communication barriers. Ang mga ito ay mga sumusunod: physical noise, physiological noise, psychological noise, semantic noise, cultural noise, at technical noise. Physical noise. Ang physical noise ay ang mga external na disturbance na nagpapahirap sa pakikinig o pagtingin sa isang mensahe. Kasama rito ang malakas na tunog, mga bagay na nakakagambala sa paningin, at mga hindi komportableng physical na kondisyon. Maaari itong makasira sa proseso ng komunikasyon at gawing mahirap ang pagtuon sa mensahe. Example nito ay ang kahit na anong klaseng ingay gaya ng construction sounds, busina ng mga sasakyan, mga nakakasilaw na bagay o ilaw, o di naman kaya isang bagay na nakaharang sa iyong paningin. Dahil sa mga ito ay pwede magkaroon ng ineffective communication. Physiological noise. Ang noise naman na ito ay tumutukoy sa anumang internal distractions o mga distractions na nanggagaling sa ating katawan na nakakasagabal sa komunikasyon. Kabilang dito ang physical na discomfort dahil sa sobrang pagod, sakit, gutom, o kahit na anong physical na kondisyon na nakakaapekto sa pagpapadala o pagtanggap ng mensahe. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng problema sa mga parte ng katawan tulad ng dila o tenga na ginagamit para makapagsalita o makarinig. Psychological noise. Ang psychological noise ay tumutukoy sa mga mental o emosyonal na abala na nakakasagabal sa proseso ng komunikasyon. Ang ganitong uri ng ingay ay maaaring magmula sa iba't ibang panloob na salik. Isa sa mga ito ang preconceived notions or biases. Kapag ang isang tao ay may malakas na paniniwala o opinion sa isang tao, bagay o sitwasyon, hindi na siya makapagbibigay ng tamang judgment at maapektuhan na ang pag-interpret ng mensahe o ang pagpapadala ng mensahe. Maapektuhan din ang komunikasyon kapag ang isang tao ay nasa impluwensya ng matinding emosyon dahil hindi na siya makapag-isip ng tama. Ang personal experiences din natin ay isang malaking factor kung paano natin naiintindihan ang mga bagay-bagay. Kapag ang experience ng dalawang taong nag-uusap ay malaki ang pinagkaiba, malaki ang tsansa na magkaroon ng misunderstanding o misinterpretation. Semantic noise. Ang semantic noise sa komunikasyon ay tumutukoy sa mga hindi pagkakaintindihan na nagmumula sa pagkakaiba ng interpretasyon ng mga salita, parirala o simbolo. Ang ganitong uri ng barrier ay nangyayari kapag ang tagapagpadala o tagatanggap ng mensahe ay may magkaibang pag-unawa sa wika o mga terminong ginamit. Halimbawa, maaaring gumamit ang tagapagpadala ng mensahe ng jargon, technical na mga termino o salitang balbal na hindi pamilyar sa tagatanggap, na nagdudulot ng kalituhan o maling pagkakaintindi. Cultural noise. Ang noise naman na to ay nagmumula sa mga pagkakaiba ng mga cultural values, paniniwala o pamantayan. Ito ay nangyayari kapag ang komunikasyon ay nahahadlangan ng magkakaibang pananaw, tradisyon at kaugalian. Kagaya na lamang ng non-verbal communication. Ang mga kahulugan ng non-verbal cues gaya ng galaw ng mga kamay, facial expressions at body language ay dumitebende sa kultura ng mga communicators. Hindi na magkakaintindihan ng mga nag-uusap kung magkakaiba sila ng lengguwaheng ginagamit. Isa ring halimbawa rito ang mga social norms o ang mga nakasanayang mga estilo, asal at mga pinipiling mga paksa sa komunikasyon. Dahil sa mga ito ay nag-iiba-iba ang mga paraan kung paano pinapadala o iniinterpreta ang mga mensahe. Technical noise. Ito naman ang mga barriers sa mga iba't ibang communication channel o teknolohiya na ginagamit sa pagpapadala ng mensahe. Mga halimbawa nito ay ang pagkawala o paghina ng signal ng internet o cellphone, pagkasira ng mga electronic devices, o di naman kaya mga glitches sa software na mga ginagamit nating device na nagiging dahilan ng ineffective communication. Ito naman ang mga ilan pang mga examples ng mga noise o barrier na nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pakikipag-communicate. Ito naman ang ilan sa mga pwedeng gawin para masaayos ang communication na naapektuhan ng mga noise. Ang mga strategies na dapat gawin ay dapat akma sa klase ng noise na kinakaharap. Kaya dapat maintindihan muna natin kung ano ba talaga ang problema para makapagsagawa tayo ng nararapat na solusyon.
Hanggang dito na lamang ang ating lesson para sa episode na to, mga ka-bright. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Pakishare na rin sa ating mga classmates. Bye-bye!